namin inaantay na kasuhan na ng SEC yung aming founder at mga board of directors ng DAPA kasi isang linggo na po namin mahigit inaantay na kakasuhan kami para naman makasagot na kami ng formal doon sa inaakusa ng SEC sa amin. Utak ng Kapa investment scam na si Pastor Joel Apolinario, habang buhay na ang pagkakakulong. Sinintensyahan ng Regional Trial Court Branch 33 ng Butuan City, ang tatlong leader ng Kapa Community Ministry International Incorporated, ng habang buhay na pagkakakulong, para sa syndicated estafa at pinagbabayad sila ng 175,000 na kabuuang danyos, sa 8 tao na nagsampa ng kaso laban sa kanila. Ayon sa Securities and Exchange Commission, inilabas ng Butuan City RTC Branch 33, ang desisyon laban kina Joel Apolinario, Cristobal Baradad, at Joji Husay, nitong December 12, 2023, para sa 8 counts ng syndicated estafa, ngunit lumusot naman sina Juni Apolinario at Joellen Del Castillo, dahil may sapat na duda sa kanilang papel sa krimen. Sa 37 pahinang desisyon ni Butuan City RTC Branch 33 Presiding Judge Isa Ekam Tangunan, sinabi niyang nandito ang lahat ng elemento ng estafa. Nandyan ang misrepresentation o false pretense, sapagkat nanlinlang sila nang sinabi nila sa mga biktima na autorisado silang kumuha ng investments, kahit pa non-stock corporation ang Kapa na isang religious corporation, na walang permisong mang-alap ng investments. Panlilinlang din ang kanilang pangangako na makatatanggap ang mga nag-invest ng 30% na buwanang kita habang buhay. Sabi ni Judge Ekem Tangunan, umasa ang mga biktima sa mga pinangako nito at nawalan sila ng pera. Dagdag pa niya, ang pangakong 30% monthly interest ang dahilan, kaya naman pinagkatiwala nila kina Apolinario ang kanilang mga ipon at hindi nila natanggap ang pinapangakong kita kahit pa ilang ulit na nila itong sinisingil. Si Apolinario na mas kilalang Pastor Joel, ang founder at presidente ng Kapa, samantalang sina Baradad at Husay naman ang ilan sa mga incorporator nito. Nagbabala ang SEC laban sa Kapa Community Ministry International noong pang 2018. Noong June 2019, inisyuhan na ng Court of Appeals ng freeze order ang Kapa, at nabawi ng SEC ang 100 na milyong piso mga ari-arian na nakapangalan dito kasama na luxury cars, helicopter at iba pa. Sir, anong masasabi nyo sa sinabi ng SEC na sasampahan raw ng kasong kriminal yung Kapa at yung mga opisyal nito? Actually, yun nga inaantay namin. Yun nga yung matagal na namin inaantay na kasuhan na ng SEC yung aming founder at mga board of directors ng DAPA. Kasi isang linggo na po namin mahigit inaantay na kakasuhan kami para naman makasagot na kami ng formal doon sa inaakusa ng SEC sa amin. No? Kasi up to now, wala pa rin silang binibigay ng kaso sa amin. Yung CIDG, yung NBI, hanggang ngayon, wala pa rin silang private complaint. No? Pabor po kami doon sa hinihingi na kung kakasuhan kami, sobrang pabor po kami sapagkat gusto na po nalaga namin sumagot at dumaan kami sa tamang proseso. Anong masasabi nyo naman doon sa lookout bulletin order na inisyu ng Bureau of Immigration laban doon sa mga leader? Well, actually, karapatan ng DOJ yan na siguro naman hindi na naman sa Kapa ginagawa. Meron naman din ibang mga networking company na kasama doon. Wala naman kaming kusun doon kasi unang-una, ginagalang naman namin ng DOJ kung sa tingin nila natatakas yung aming Pastor Joel Apolinario kasi parang may issue na pupunta raw ng Denmark yung aming Pastor Joel Apolinario. Isang patunay na hindi siya tumakas kasi yung last rally diyan sa Jensa nagpakita siya at talaga naman na sinasabi niya wala siyang planong tumakas at talagang gusto niyang harapin yung kinakaharap niyang dapat kaharapin na kaso. Sir, hinihikayat daw ng NBI at saka pulis yung mga miyembro na na nagigipit na magdemanda laban daw sa Kapa. Well, actually yun yung panawagan namin doon sa mga miyembro ng Kapa, no? Kasi feeling namin sa tagal ng Friday kasi na nilabas yung na-freeze yung lahat ng property ng Kapa, yung AMLAC. At up to now, ngayon po ay Sabado na, no? Wala pa rin po nagpapailang kaso at mukhang yung propaganda ng NBI na kunyari pinapapunta ron tapos mapipirmahin ng waiver tapos sila na yung gagamitin na maging magkakaso sa Kapa. So panawagan po namin kung pupunta po kayo doon sa tingin po ninyo kayo ay napilit, pwede rin po kayo pumunta sa amin sa Kapa na magsabi na kayo ay pinilit o kayo ay hinaras.
Oo, kasi ang ngayon wala pa naman eh. Bakit kailangan manawagan ng NBI kung talagang meron kayong sinusungko, kung talagang sa tingin ninyo nagkakamali ang kapa, scam kami, dapat bago nyo ni-raid yung aming mga opisina, meron na kayong mga witness o reklamo bago kayo gumawa ng action. Ano to, action muna bago complain? Sir, meron na daw, totoo ba na may 5 na daw na nabawian na buhay na miyembro ng kapa daw? Actually, doon sa narinig namin, hindi 5-6, no, na sinabi nagpikte, actually, na parang sa sobrang depression nila, na parang wala na silang source of income na pagkukuhaan sapagkat naniniwala sila yung kapa, yun yung mag-aahon sa kanila sa kahirapan. No? Yun yung nakita nila na religious organization na hindi lang sila busog dun sa spiritual, at the same time busog pa sila doon sa ibinibigay na tulong ng kapa na 30% na donasyon at binabalik ng kapa na blessing naman na kung tawagin nila ay 30%. Na nagiging dahilan na kung paano naiaahon sa kahirapan ng bawat miyembro ng kapa. Sir, alam naman natin na pinanindigan talaga ni Pangulong Duterte na ay talagang itigil na. Ano ba ang susunod na hakbang o kayo ba aapila? Well, actually, nagkaroon na kami ng mga prayer vigil kung nakaraan yung Quezon City Circle namin kahapon sa Quezon. Ginagala naman namin ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Actually, kakampi kasama nga kami ng kapa sa paglaban o pagsukpok sa kahirapan. Yun yung laban ng Pangulo, di ba? Sukpuin yung kahirapan, sukpuin yung krimen. Naniniwala kasi ang kapa na ang dahilan ng krimen at kahirapan, dala ng krimen at droga ay kahirapan. So kung in-order ng Pangulo yan, ang sa amin lang due process. Kasuhan na kami, kung kakasuhan na kami, yun lang inaantay namin. Kasi feeling namin, wala namang proseso. Hindi naman po pwedeng ganun lang na sinabi ng Pangulo, pag-uulihin kami. Hindi po kasi sinabi ng Pangulo, ipasarap. Meron po tayong mga batas na sinusunod, dapat pinasuhan muna kami at handa naman po kami na kasuhan at handa kami bukas kami kahit anong klaseng investigasyon. Sir, willing din bang magbayad ng tax yung kapa kung sakali? Well, actually, hindi inaantay namin kasi nagsasabi na hindi nagbabayad yung kapa ng tax, no? Kompleto naman po, may DTI naman po ang bawat negosyo ng kapa na kung saan doon napupunta yung mga donasyon na binibigay ng bawat miyembro. At nagbabayad kami ng mga tax talaga, meron kaming record. Sa amin lang po, hindi kami makasagot ng tama sapagkat wala pa naman kami formal complaint na ibinibigay ng SEC, ng NBI o ng CIDG. Sir, ano nakikita nyo sa future ng kapa sa mga susunod na linggo at buwan? Well, actually, medyo talagang hindi na rin namin masabi, pero sa tingin namin lahat po ng mga miyembro ng kapa up to now, yung 5 milyon na yan, di ba, sinasabi ko nga lagi, kung simpleng networking company to, simula ng Friday na pinasara ng AMLAC yung kapa, malamang nag-alsamasa na ang bawat miyembro ito, malamang nag-iiyakan na sila, na nangangamba na sila kung paano napunta yung kanilang investment. Pero dito po, almost 1 week na, actually 1 week na kahapon pa, pero hanggang ngayon wala pa nagre-reklamo. So ano inaantay namin? Magiging future, tinanggalan niyo po ng karapatan niyo mga mahihirap, tinanggalan niyo po ng kakainin ang bawat mahihirap na isusubo sa kanila sa pamilya. Mr. President, kailan po ba naging kasalanan ang tumulong sa mga mahihirap? Kawawa naman po kami, para nagiging anti-poor na po tayo. Nagiging parang pahirap na po tayo sa mga mahihirap. Siguro mensahe nyo na lang sa mga miyembro. Well, actually, tayo lang tayo, tindig lang tayo, sama-sama pa rin tayo. Actually, meron pa kami mga ganap na isang video galing tomorrow, diyan po sa Taytay Rizal, no? Hanggang ngayon naman, naniniwala pa rin naman sila sa aming founder, Joel Apolinario, sapagkat talaga naman po ngayon natulungan sila ng aming founder na si Joel Apolinario sa bawat kanilang kahiling. No? Kasi karamihan po sa mga nagre-reklamo rito, mga OFW, no? Yung mga OFW, 10 taon na sila nag-OFW, pero wala pa rin sila magandang na ibigay na o naipon sa kanilang buhay, pero since naging member sila ng kapa, halos lahat ng mga ngailangan na naiwan ng pamilya sa Pilipinas ay nabibigay. So ang mensahe na lang po namin, sama-sama lang po tayo, huwag po tayong BBQ, mananalig lang po tayo sa ating Passion Joel Apolinario, at naniniwala po kami na malalampasan po natin itong pinagdadaan natin crisis ngayon dito sa Kapa Community Corporation. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.